Sa panahon ng Kastila, naimpluwensyahan ang panulaang Pilipino ng mga anyong relihiyoso tulad ng pasyon at dalit. Dito rin nagsimula ang paggamit ng tugma at sukat na naging batayan ng tradisyonal na tula. Sa pananakop ng mga Amerikano, sumibol ang isang bagong henerasyon ng mga Makata na nagsusulat sa wikang Ingles at Tagalog. Sa panahon ng Hapon naman ay naranasan ng panulaang Pilipino ang kanyang ginintuang panahon. Dahil sa paghikayat sa paggamit ng wikang pambansa, maraming Makata ang nagsulat ng mga tula na nagpapahayag ng kanilang damdamin at karanasan. Ang haiku at tanaga, ang mga anyong poetic mula sa Japan, ay naging popular at nag-ambag sa pagpapayaman ng panulaang Pilipino. Sa kasalukuyan naman, patuloy na umuunlad ang tula sa Pilipinas. Mas naging malikhain at eksperimental ang mga Makata sa paggamit ng wika at anyo. Ang paksa ay naging mas malawak at sumasalamin sa mga isyung panlipunan at pangkultura. Gitan ng paggamit ng tugma, sukat at tono, ang mga Makata ay nakakalikha ng mga tula na hindi lamang nakakapagpahatid ng mensahe, kundi nakakapagdulot din ng kasiyahan sa pandinig. Ang estruktura ng tula ay isang mahalagang elemento na nagpapakita sa tula sa ibang anyo ng panitikan. Kabuuan, ang tayutay at idioma ay ang mahalagang kasangkapan sa pagsulat ng tula. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito, ang mga Makata ay maaaring lumikha ng mga tula na hindi lamang maganda sa tunog, kundi pati na rin sa mga tula na may malalim na kahulugan at emosyonal na apela. Sa kabuuan, ang nobela ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ay isang salamin ng ating kasaysayan, isang refleksyon ng ating mga karanasan, at isang inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga manunulat. Ang pagsulat ng nobela ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng dedikasyon at pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga elemento ng nobela at pagsunod sa mga hakbang sa pagsulat, maaari kang lumikha ng isang kwentong mag-iiwan ng marka sa mga mambabasa. Tandaan na ang pagsulat ng nobela ay isang paglalakbay. Huwag matakot na mag-eksperimento at tuklasin ang iyong sariling estilo. Ang pinakamahalaga ay masiyahan ka sa proseso ng paglikha. Ang pag-unawa sa poetika ay mahalaga hindi lamang para sa mga manunulat, kundi pati na rin sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng poetika, mas masisiyahan tayo sa pagbabasa at mas malalim ang ating pag-unawa sa mga akdang ating binabasa. Ang poetika ay isang patuloy na pag-uusap, isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Ito ay isang paanyaya sa atin na maging mas aktibong mambabasa at manunulat at upang mag-ambag sa pagpapayaman ng ating kultura at panitikan. Ang comics ay isang anyo ng sining na nagsasama ng mga larawan at salita upang magkwento. Ito ay may mahalagang papel sa kulturang Pilipino, mula sa simpleng mga kwento ni Rizal hanggang sa mga comics na nagmarka sa kabataan ng maraming henerasyon. Ang comics ay naging isang popular na anyo ng libangan at pagpapakahayag. Ang dula ay isang sining na nagsasabuhay ng mga salita at kilos. Ay isang masining na paglalarawan ng buhay. Ito'y isang plataporma kung saan ang mga kwento ay hindi lamang binabasa, kundi nararanasan at nasasaksihan ng mga manonood. Sa panahon ng kolonyalismo o sa panahon ng Kastila, ang dula ay ginagamit bilang isang kasangkapan upang maisakatuparan ang mga layuning relihiyoso at pangkultura ng mga Kastila. Ang mga dulang tulad ng Moro-Moro, Cenaculo at Karagatan ay naglalarawan ng mga pakikibaka sa pagitan ng Kristyanismo at Islam at nagpapalaganap ng mga katuruan ng simbahan.
Sa panahon naman ng Amerikano, ang dula ay naimpluwensyahan ng kulturang kanluranin. Ang mga dulang musikal at mga dulang may temang romantiko ay naging popular. Gayunpaman, mayroong ding mga dulang naglalayong magtaguyod ng nasyonalismo at kamalayan sa mga isyung panlipunan. Sa panahon naman ng Hapon, ang dula ay ginagamit bilang isang propaganda upang maisulong ang kanilang ideolohiya. Ang mga dulang nagtataguyod ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ay naging laganap. Sa kasalukuyang panahon naman, ang dula ay patuloy na umuunlad at nagbabago. Mayroong iba't ibang uri ng dula na tumatalakay sa iba't ibang tema mula sa mga isyung panlipunan hanggang sa mga personal na karanasan.